Amen? Handa na po ba tayo marinig ang salita ng Panginoon? Ano po kaya yung message ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen? So, kung handa na po tayo, now's the time mga kapatid, no? To feed our souls, to feed our spirit, mga kapatid. So, kung wala na, without much further ado, tinatawagan natin ating kapatid na si Pastor Marvin to give the message of the Lord entitled, Mamuhay na Makadiyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Good evening po sa bawat isa. I ask Sister Charlotte to give some, interpretation. Yeah. Sister Charlotte paging. I need your help. Okay. Dahil ako po'y magsasalita ng sarili nating wika para sa mga nakakarami. Amen. Balik po tayong tanaw nung napagbulay-bulayan po natin sa mga nakaraan ng mga mensahe. Napakaganda po. Kung iaano po natin ito, ay parang telenovela. Amen. Patungkol po ito pa rin sa ating pananampalataya at patungkol po ito sa ating pagbunga at paglago. Hindi po ba? Kung ating po napagbulay-bulayan nung nakaraan, yung sa 1 Peter 2:2, hindi po ba? Kailangan ng isang sanggol na bagong panganak, yung gatas na walang daya. Yung mga new believer na naging kagaya po natin dati, na ninanais po nila yung pure na salita ng Panginoon na dadaloy sa kanila, na makukuha nila upang makamit nila ang kaligtasan. Amen po ba? So, palit po, yung po mga iba naman, doon sa Hebrews 5:12, bagamat sila po ay matanda na sa iglesia, ba't gusto pa rin nila yung gatas? Nadisin sana, sila po ay tagapagturo na, ba't hanggang sa ngayon, gusto pala nila yung gatas. Wala doon sa paglago. But ang tunay na paglago sa buhay po natin, yung pakikinig at pakikinig sa salita ng Panginoon mula po sa Romans 10:17. Amen po ba? Meron na po bang lumago sa inyo? Meron na po bang lumago? Praise the Lord! At pagkatapos po ng paglagong yun, ay magkakaroon po ng pagbunga. Hindi po ba? Amen po ba? Kung natatandaan po ninyo yung ating napagbulay-bulayan nung isang araw, yung patungkol sa pagbunga, dun sa 5:15, John 15:1-8, hindi po ba dapat po naka-attach tayo kay Lord? Amen, sa puno. Tayo yung mga sanga, ang Panginoon ang puno. Dapat po, lalago tayo. At magbubunga yon. Amen po ba? Magbubunga. Kung tayo po ay na kay Lord, kapag po tayo ay nawala sa Kanya, sa kanyang puno, nahulog tayo, ano po nangyayari doon? Tayo po ay matutuyo. Amen po ba? Amen po ba? Nagkabunga naman po ba tayo? Ha? O bungang araw lang ang tumubo sa'yo? Amen po ba? So dapat po, pag bunga talaga. Bunga, yung para kay Lord. Amen po ba? Yung makikita sa'yo bilang isang tunay na Kristiyano. Kaya nga po, dapat po ay mamuhay na tayo na makadiyos. Yan. Nandito na tayo. Amen po ba? So, namumuhay na po ba tayong makadiyos? Ha? Yung iba nag-iisip pa. Namumuhay na po ba tayong makadiyos? Praise the Lord. So, wala na po bang umiinom ng gatas dito? Ha? Meron pa. Hindi mo gusto sabihin, yung mga salita ng Panginoon na kuminsan po kasi alam po ninyo, may mga tao po na hanggang sa ngayon, bagamat matagal na po sila sa iglesia, but sometimes may mga salita na narinig nila, hanggang ngayon ay nasasaktan sila. At sila po ay umaalis. But ito po ang pagbubulay-bulayan natin sa gabing ito, ang makakaragdag ito sa ating pananampalataya. Bagamat ito po ay naituro ko na po ito, ilang beses na po ito, dahil paborito ko po ito.
itong mamuhay na makadiyos. So inuulit ko lang to. Alam po ninyo, napakaganda ng ating napanood kanina, no? Yung po mga na-late po, yung kanina na yung hukom, no? Napakaganda nun. Yung nangyari kay Sister Evelyn at kay Sister Aida, na mag-ina, no? Pilit niyang sinasama yung kanyang ina. Pero hindi po siya nanagumpay doon. Hindi siya nanagumpay. But tayo po ay challenge para sa atin. Amen po ba? Challenge ito para sa atin. Lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na ikaw lang ang nakakarinig. Kung minsan nga po, yung iba na isasama mo sa iglesia, nasasolwin mo, but mismo, kung minsan po, yung mahal natin sa buhay ay napag-iiwanan. Amen po ba? Yung mga kakilala mo dito, mga barkada mo dito, o kung sino man yung mga ka-office mate mo dito, na isasama mo sa iglesia, nakakarinig sila. But sometimes, pag uwi mo ng Pilipinas, na isasama mo sila, yes! Sa SM, Robinson, doon lang. But yung Word of God, wala. Nothing. Amen po ba? Totoo po ba yan? Kasi pati ikaw, nag-i-enjoy na rin pag nasa Pilipinas kayo. Amen po ba? So dapat po, kung anong narito ka, ganun din ang gagawin mo sa Pilipinas. Kung nakakapag-solwit ka, kaya nga po mamuhay ka ng mga Diyos. Amen po ba? Hindi lang po dito kayo lang sa Bahrain, kung minsan po ginagawa, actually, minsan po may mga taong ganon, killing time. Killing time. Pamatay oras. Am I right? So hindi na po kailangan i-interpret yun. Killing time. Yung ginagawa lang nila para lang maano lang yung anong buhay nila, pupunta sa church. Amen po ba? Yung para bang, wala naman akong gagawin eh. Kesa naman, dito ako, nagmumukmuk ako dito sa 4 na sulok ng pader namin. Hindi po ba? Buti na lang, wala pong butiki dito. Ang ginagawa ng mga taong ito, ganito. But, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at makadiyos, mamuhay na makadiyos, yung palang pong oras ng pananambahan, excited ka na! Amen! Napakaganda po na, hindi mo ba? Napakasarap noon. Amen. Kaya nga, yung mga na-first love kay Lord Jesus, talagang excited po mga yan. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ready na po ba kayo? Eto na po tayo. Sandali lang po ito. In 2 Peter 1:3-11. Ang sabi po dito, yamang ipinagkaloob sa atin. Sino po ba yung napagkalooban na dito? Magtas ng kamay. Ayoko na mag-amen. Minsan, hindi pa sabay-sabay. Wala pa. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Wow! Napakasarap po nila, no? Ipinagkaloob na sa atin. Amen? Ibinigay na sa atin. Hindi ba sabi natin kanina? Tayo po ay lumago. Tayo ay nagkaroon ng bunga. Ngayon, pinagkaloob ni Lord sa atin ang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan. Amen po ba? Ipinagkaloob ng ating Panginoon ang mga salita, mga pangako ng Panginoon patungkol po sa ating kabuhayan. Kabuhayan. Hindi po ito business. Ito po ay patungkol sa espiritual na kabuhayan at sa kabanalan, kung ano yung gagawin natin. O hanggang ngayon, hindi mo pa nare-receive ito. Hindi mo pa nare-receive ito. Wala pa. Ang buhay mo hanggang ngayon, miserable pa. Patuloy na nagtatanong hanggang ngayon. Nasaan ang kalooban ng ating Panginoon? Ang sabi niya, ipinagkaloob na sa atin. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya,
na tumawag sa atin. Praise the Lord. Sa pagkakilala natin sa Kanya. Kilala po ba natin ang ating Panginoon? Amen. O doon lang sa pagkakilala, wala yung pagkakaloob niya sa buhay natin. Pinagkalooban na tayo, tinuruan na tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat nating gawin sa pangkabuhayan at sa kabanalan. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Amen. Next slide. Na dahil dito, ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Wala po bang amen dyan? O wala ka pa nare-receive hanggang ngayon? Baka nagpalit ka ng address. Walang umabot sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? So sabi niya, na dahil dito'y pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Naibigay na! Christian, wake up! Nasa atin na! Upang sa pamamagitan ng mga ito'y ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Dahil nandito po tayo. Nandito pa tayo sa sanlibutan ito. Pero pinagkalooban na po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sanlibutan na ito nandiyan. Pagka ano lang po dito, pagkalabas mo lang dito, iba na. Iba na yung atmosphere. Iba na. Kagagaling mo lang ng church. Paglabas mo pala kay Shoba, may nakakila, putot ka tsinta, ang ganda mo ngayon. Nawawala na po yung kabanalan ko minsan. No? Nawawala. Ba't ang pangako ng Panginoon, bagamat tayo po'y nandito, ipinagkaloob niya yan. Pinagkaloob. Ipinagkaloob ng ating Panginoon, pinakadakilang pangako para sa atin. Amen po ba? Kaya maging ano po tayo sa pamumuhay natin. Amen po ba? Maging sensitive po tayo. Amen po ba? Yamang nakatanan sa kabulukan na nasa salibutan na dahil sa masamang pita. Nandun po, bagamat nandito po tayo, but ang cover ng Panginoon ay nandoon sa bawat mananampalataya. Next slide. Oo, at dahil dito, sa pagkadaragdag sa saganang inyong buong sikap. Amen. Ulitin ko. Oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag o pagkaragdag sa pagsaganang inyong buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sa inyong pagsisikap, amen, sa paglilingkod, sa pagsiserve kay Lord, amen, ipamahagi ninyo, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Na ang kagalingan na ito ay galing sa ating Panginoon. Na dati po ikaw ay may karamdaman, may sakit, makasalanan. Amen po ba? Natatandaan niyo yung mga mensahe ni Doc patungkol doon sa ketong spiritual leprosy. Amen po ba? Na kailangan natin ng kagalingan. Idagdag natin yan sa ating pananampalataya. Amen po ba? Na pumunta ka noon dito, talagang hopeless. Pumunta ka rito na puno-puno ng problema. Balisa, hindi alam ang katiyakan sa buhay, hindi alam ang kaligtasan. Araw-araw sa pakikinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ka ng kagalingan sa iyong espiritual. Amen po ba? Dapat po ito binabahagi natin sa ating pananampalataya. Huwag ka liligtaan niya na dati tayo makasalanan. Amen? Nagkakaroon ng kagalingan at sa kagalingan ay nagkakaroon ng kaalaman. Amen po ba?
Sa iyong kagalingan, nagkakaroon ka ng kaalaman, nalaman mo na. Amen po ba? Gumaling ka sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pinatawad ka, at ngayon nagkakaroon ka ng kaalaman. Never ko nang gagawin to. Never ko nang gagawin to. Amen po ba? Amen po ba? Never ko nang gagawin to. Kakaroon ka na ng kaalaman eh. Amen. Sa buhay, sa pangkabuhayan, sa kabanalan. Nagkakaroon ka na ng kabanalan. Amen. And then, ano pa yung sa 6? Anong sabi niya? Next slide. At sa kaalaman. At sa kaalaman ay nagkakaroon ng pagpipigil. Amen po ba? Amen po ba? So, nagkaroon ka ng kagalingan, nagkaroon ka ng kaalaman, ngayon, may pagpipigil ka na. Amen. Napipigilan mo na yung sarili mo. Nakakapagpigil ka na sa mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Dahil ito sa kagalingan at naging kaalaman mo, sa salita ng Panginoon, nagkakaroon ka ng pagpipigil. Amen po ba? And then, at ang pagpipigil, at sa pagpipigil, ay ang pagtitiis. Amen po ba? So, nagkakaroon ka na rin ng pagpipigil at pagtitiis. Tinitiis mo! Na hindi ka na makagawa ng anumang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen. May kaalaman na po ba kayo? May kagalingan na po ba kayo? May pagtitiis na po ba kayo? Oh. Praise the Lord. At ganun po, may pagpipigil at pagtitiis. At ang pagtitiis ay ang kabanalan. Diyan na po dumarating ang kabanalan kapag nandoon na po sa atin ang mga bagay na yan. Amen po ba? Amen. So nagkaroon ka ng kagalingan, nagkaroon ka na ng ano pang mga bagay na ito? Kaalaman, may mga pagpipigil ka na, at mayroon ka ng pagtitiis, at mayroon ka ng kabanalan. So, next slide. Ang sabi po dito, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At ang mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Amen po ba? Napakasarap po niyan. Kapag nasa iyo ang mga bagay na ito, hindi ka mag-iisip ng masama sa iyong kapatid. May pag-ibig yan. Amen po ba? Hindi mo masasaktan. Kundi naroon ang pagpipigil mo. Galit na galit ka sa kanya. Titiisin mo yan. But, ibibigay mo yung love para sa kanya. Amen po ba? At may kabanalan yun. Amen po ba? May kabanalan yun sa buhay po natin. Amen. Next slide. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, yun daw po kagalingan, pagpipigil, kaalaman, kabanalan, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging tamad. Amen po ba? So hindi ka pala magiging tamad kapag nasa iyo yung lahat na yan. Kasi nga, nagkaroon ka ng kagalingan, nagkaroon ka ng kaalaman, pagpipigil, hindi ka na tamad. Amen po ba? Hindi ka magiging tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So may bunga sa pagkakilala para sa Kanya. Lumalago ka dahil sa pamamagitan ng mga bagay nito. Amen po ba? Hindi pa babayaan ni Lord dyan na maging tamad ka. Lagi ka dyan sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na po sa mga may mga free time. Hindi ko po ito pinapatungkol doon sa may mga trabaho naman po kayo. But yung po mga iba na walang trabaho naman. So, alam po natin. At kung may trabaho po tayo, wala pong problema yan. Hindi po ba? Sino alam naman niya po, yung mga nando doon eh. Amen. So kapag po, minsan kasi sinasadya na po natin yun, mga kasalanan na po yan. Pag sinasadya na natin hindi na tayo mag-attend, kasalanan na po yan.
Amen po ba? Nasa James po yun, 5:17. Amen. Praise the Lord. Next slide. Lapit na po tayo magtapos. Sapagkat wala ang mga bagay na ito ay bulag. Kung wala kang ganon, wala kang kagalingan. Amen. Wala kang kaalaman, wala kang pag-ibig o something like that. Wala ang mga bagay na ito sa kanya ay bulag at ang nakikita lamang ay ang mga nasa malapit sa pagkalimot ng pagkalinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kapag wala kang ganon, kaya nga po pabalik-balik ka sa kasalanan Amen po ba? Wala kang kagalingan. Hindi mo nalaman ang salita ng Panginoon. Wala ka ng pagpipigil. Wala kang pagtitiis. Wala kang kabanalan. Wala kang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, bumabalik ka. Kung wala kang ganon, bumabalik ka sa dati mong kabuhayan. Amen po ba? Kaya sinasabi na, dati akong backslider. Pinagbalaki pa no? Backslider ako. Amen. Kasi nga po, walang kagalingan na dumating sa kanya. Hindi niya nalaman ang salita ng Panginoon. Hindi siya nakapagpigil. Hindi siya nakapagtiis. Wala siyang kabanalan. At nawala siyang pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, yung may nakausap po ako kahapon balik daw siya. Balik kapatid. Balik kapatid. No. Meron ganun. Kasi naano na daw po siya. Na, yung bang dispellow siya. Nandito lang po yun. Taga-ano po siya, taga-magalang siya. Nakausap ko kahapon. Sabi ko nga, may church dito. Punta ka rito. Ay, ano po ako? Sabi niya. Iglesia ni Cristo. Na-dispellow nga po ako. Pero ngayon po, bumabalik na naman ako. Bumabalik kapatid. Balik kapatid ba yun? O balik ka? Ano ba yun? Yung tinatawag nilang balik loob. Na dati yung loob niya wala. Ngayon, binabalik. Hirap po nun no? Dapat po tayo, as a Christian, hindi tayo ganon. Pabalik-balik, no? Dapat po tayo mamuhay na maka-Diyos, diretso lang tayo sa ating Panginoon. Next slide. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo, ang mapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Praise the Lord. Amen. Kaya po yung salitang tisod, hindi po yung doon sa mga mananampalataya na tisod ako kay brother, na tisod ako kay sister. Kasi nga, hindi ka gumaling. Wala kang kaalaman sa salita ng Panginoon. Wala kang pagtitis, wala kang pagpipigil, na tisod ako sa Kanya. Sino nawalan? Ikaw. Hindi siya. Amen po ba? Kaya yung salitang tisod, pag sinabi mo sa bunganga mo, natisod ako kay brother. Sorry ka na lang. Wala ka doon. Amen po ba? Kaya ang bunga bibig mo, natisod ako sa kanya. Kasi nga, nawala ka sa iglesia. Wala ka kasi doon. Amen po ba? Natakot ka? Hindi, no? Amen po. Amen. So, yung salitang tisod po, wag po na manggaling sa bibig natin yan. Come. Natakot mo yung pamangkin. Amen. Hindi, na-stuck po siya doon, no? Amen. So, mamamutawi po ba sa inyo yung salitang tisod? Kapag sinabi niyo yan, palalahanin niyo po yung kapatid natin. Hindi ka pa nagkaroon kagalingan? Wala ka bang kaalaman? Wala ka bang pagpipigil? Pigilin mo yung bibig mo. Amen, pigilin mo yan sa pagsasalita ng masama sa kapwa mo. Dapat magkaroon ka ng pag-ibig sa kapatid mo. At para naman yung kabanalan ay sumaiyo.
Amen po ba? Hindi ka mga titisod. Amen? Amen? Kung gagawin po natin yon, kailanman, di ka mawawala rito. Amen po ba? Di ka mawawala sa iglesia. Next slide. Sapagkat sa gayon, ay pamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kariyan ng walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen? Kasama pala yan sa kaligtasan. Amen po ba? Kasama po yung pagpasok natin sa kanyang kaharian. Ang mga bagay na iyon. Amen po ba? Yung gawin natin sa pamumuhay sa ating buhay. Amen? Next slide. Dito po tayo. Philippians 4:8. Katapos-tapusan mga kapatid. Anumang bagay na katotohanan. Amen? Anumang bagay na kagalang-galang. Anumang bagay na matuwid. Anumang bagay na malinis. Anumang bagay na kaibig-ibig. Anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yun lamang ang ating iisipin. Hindi yung mga paninira kung ano-ano mga ginagawa mo sa buhay mo. Amen po ba? Yun lamang ang gawin natin. Philippians 4:8. Yung mga kagalang-galang, kaibig-ibig, yun lang. Amen po ba? Wala ka nang gagawin pa kung hindi yun lamang ang iisipin mo sa buhay mo. Yun ay makakapasok ka sa karya ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? At dito po sa 1 Corinthians 3:16, ang sabi po dito, hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Amen po ba? Kayo po ba'y templo ng Diyos? Ha? At ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo. Oh. Hindi ba nananaan ang Espiritu ng Diyos sa inyo? Bakit walang amen? Ha? Anong Espiritu nasa inyo? Legion. Jesus name. Hindi naman ganun. Amen po ba? Dapat po, pag sinasabi nito, amen, tanggapin mo. Tanggapin mo ba? Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Amen. Amen. Pag sumagot ka, amen. Hindi yung, amen. Nananahan ba si Kristo sa Espiritu ng Diyos sa akin? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Amen! Napapagano pa yung puwit mo dapat eh. No? Amen! Nananaan ba ang Espiritu ng Diyos sa inyo? Amen. 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 Antok ako eh. Antok ako. Kapag nananaan ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos. Amen po ba? Kumikilos yan. Yung Espiritu, gumagano, no? Amen. At sabi po dito, kung gigibain ang sino man ng templo ng Diyos, say gigibain o gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Amen. At ang templong ito ay kayo. Amen. Kaya po tignan po natin. Sinasabi natin, ang templong ito ay para sa Diyos. Kung tayo po'y mamumuhay na maka-Diyos, hindi na natin lalagyan ng kung ano-anong mga chemical. Amen po ba? Chemical ito. Nalalaman na natin ito ang templo ng Diyos at nananahan sa atin ang Kanyang Espiritu. Tapos bibigyan mo ng Espiritu ng alak. Totoo po yan. Ibang Espiritu na nilalagay mo. Sinasabi mo, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Amen po ba? And then, minsan po yung Espiritu ng alak.
Kaya nga po, ano sabi na 17, igigiba ng Diyos. Igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ang Diyos ay banal. Ang templo ng Diyos ay banal at ang templo ito ay kayo. Kaya tignan po ninyo kung ano-ano yung mga sakit. Ilang buwan lang po nagkaroon ng karamdaman ng aming biyenan dahil sa pag-workout niya. Sabi ko, dito naman, nag-inhale-exhale. Exercise. Ano po nangyari sa kanya? February doon niya nalaman na nagkaroon po siya ng stage 4 cancer. Ayaw ito yun eh. Sabi ng Bible, templo ng Panginoon po ito. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po yung mga iba naman, talagang laklak naman ng laklak. Laklak ng laklak. Busog na, laklak ka ng laklak. Kaya pag umaga, pagka ano mo, 300, 400, Sumobra yung sumobra yung sugar. Dapat po, hinay-hinay lang. Amen po ba? Huwag kang kukul. Kaya please lang po yung nang bibigay sa akin, bigyan po ako, hindi lang. Pwede naman po akong bumalik eh. Amen po ba? Kaya ayaw po naman, kasi napakano po yun. Nasisira lang po yun kapag tatapon ko kung hindi ubusin. Hindi po ba? Yung sapat lang po. Amen po ba? Kaya napipilitan ako eh. Napipilitan po ako. Kaya pag po, minsan naman, alam mo nang may karamdaman ka sa baboy. Kung sino man ang gigiba nito, dapat po, maging po tayo. Nananahan ng Diyos dito eh. So dapat po, paano po natin yan? Pag-ingatan. Ingatan natin ang katawang ito. Amen po ba? Huwag po natin abusuhin. Amen po ba? Lalo po yung workaholic. Mga workaholic. Huwag po ninyong abusuhin yung sarili nyo sa pagtatrabaho. Bigyan nyo po ng time si Lord. Amen po ba? Huwag subsob ang pagtatrabaho ninyo. Pag kay Lord na, nakaupo ka na lang dyan, nakagano ka na lang. Amen po ba? Dahil pagod ka na eh. Wala na. Tapos sasabihin mo, nandyan ba yung Espiritu ng Diyos? Amen. Di po ba? Pag ang Espiritu ng Diyos talaga napapaano ka. Praise the Lord. Amen po ba? So pag-ingatan po natin ang katawang ito, yamang alam po natin na nandito si Lord. Amen po ba? Nandito si Lord. Ano ka lang? No? Kampante ka. Wala kang alalahanin. Amen. Praise God. Kaya mamuhay po tayo ng mga Diyos. For your info po, yung soft drinks po, hindi rin maganda yung soft drinks. Hindi rin maganda yung soft drinks. Sa tutusin lang. Maglagay po kayo dyan, juice. Kasi yung soft drinks po, bigay sa akin ang soft drinks po ng buto. Yung mga buto natin, isa rin po yan nagpapalusaw. Kaya sabi ko nga kay Pastor, kung bata ka, mahilig ka sa soft drinks. Si Pastor mahilig sa soft drinks, no? Yung bata. Kaya tayo po mga bata, iwasan na yung soft drinks. Diyos na lang. Huwag na yung bibili ng soft drinks. Okay lang po. Hindi mo maganda sa katawan. Okay? Tayo napunta sa soft drinks. Hindi, kasama po yan. Amen. Kasi po pag kumakain, meron akong dito kumakain, yung isang family size. Isang lang yun sa kanya. Family size man tawag doon? Talagang iniinom niya. Hindi ka makakain kung wala soft drinks. Tama po ba? Sinong may ganun? Hindi makakain kung wala soft drinks.
Brother, huwag po kayong ano doon. Pati po yung blood sugar ninyo, tataas din. Amen po ba? So, alam po na natin, nananahan ng ating Panginoon sa atin. Ang Espiritu niya nasa sa atin. So, wag po natin, ingatan po natin yan. At kung sino man po ang mag-ano nito, so ang Panginoon po, gigibain din yan. Kaya po yung pinaka-ano. Sana tayo po ay sa buhay natin, marating natin yung edad ni Sister Aida. Amen. Sister Aida, hindi ka nagsosobri siya. Hindi nagkakanin yan. Amen po ba? Amen. Puro prutas. Tignan mo naman. Puro prutas yan si Sister Aida. Kaya nga po yung mga binibigay niya rin prutas kila pastor na pinagpapala. Next slide. Dito na po tayo magtatapos. Kaya nga mga kapatid, ipinamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan. Amen po ba? Amen po ba? Iharap po daw natin ang ating katawan na may isang ahim na buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Sa bawat pagharap natin sa ating Panginoon, ay dapat po ito po ay nagiging kaaya-aya para sa Kanya. Iharap natin sa ating Panginoon na may kabanalan. Amen po ba? Ang buhay na ito, ang katawan na ito, tunay nga po, ito po ay ating ginagamit sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa pagharap sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay banal sa tuwing ikaw ay haharap sa Kanya. Amen po ba? Na siyang inyong katampatang pagsamba. Yung inyong pinakamalalim na pagsamba para sa Kanya. Amen po ba? Yung may katapatan na pagsamba sa ating Panginoon. Yan ang nais ng ating Panginoon sa buhay na ito. Amen po ba? Amen po ba? Na hindi po yung nandiyan ka na, naka-wheelchair ka na, doon ka pala magpupuri kay Lord. No! Amen po ba? Dadali ka dyan, naka-dextrose ka, doon ka na lang kay Lord. No! Amen po ba? Amen po ba? Dahil sa mga wala mong pag-iingat sa katawan na yan, nung may kalakasan ka, wala kang pakialam kung ano man mangyayari dyan. Hanggang sa isang araw, gano'n na lang mangyayari sa iyo. May karamdaman ka, doon ka palang malalapit kay Lord? No. Kaya ang katawan na ito, dapat po na laging masigla. May kabanalan sa pagharap sa ating Panginoon. Amen po ba? Next slide. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen po ba? Kung ano man ang mga bagong uso ngayon. Amen. Ano bang mga bagong uso ngayon? Cellphone? Baka naka-S5 ka. Hindi naman po ano naman yun. Gusto sabihin, yung mga bagay na kung minsan po, yung nakikiayon tayo sa sanlibutan ito, halimbawa yung mga bading, pwede na mag-asawa. Amen po ba? Homosexual. O yung pwede na rin paghihiwalay, mga diborsyo. No? O yung kung ano-ano pa yung mga bagay na hindi po tanggap ng lipunan. Huwag tayong ganun. Amen po ba? Mga korupsyon. Mag-iba po tayo ng isip sa mga bagay na yun. Amen po ba? Hindi na tayo doon. Wala na tayo doon. Mga pag-disco-disco. Sino ba nagdi-disco dito? Wala na tayo doon. Amen po ba? Yung mga karaoke. Wala na tayo doon. Karaoke. Meron lang kung gospel song. Amen po ba? Kung sumiinom ka po ng beer, nagkakaroke ka. Hindi na po yun ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mag-iba ka na, mag-iba. Mag-iba yung pag-iisip mo. Amen po ba?
Mag-iba yung pag-iisip mo sa mga bagay na hindi po ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano kaya yung kaaya-aya para sa Kanya? Ano kaya yung mabuti? Hindi po ba? Ito yung gagawin ko. Amen. Gawin po natin yan. Mamuhay tayo na makadiyos. Amen. 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 Hindi po yung kung ano-ano ang pinaggagawa natin. Na pag wala ka na sa church, nasa labas ka na, wala naman si pastor! Wala naman nakakita sa atin! Hindi mo ba? May nakakita po sa atin ang ating Diyos. Kahit sa kamagtago, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Wala po tayong maililihim sa Kanya. Amen po ba? So mamuhay na po tayo. Mamuhay na tayo na karapat-dapat sa Kanyang harapan. Amen. Amen. Last verse. Ano oras sabi ba? Dali po natin natapos. Last verse. At anumang inyong gawin, sabi po dito sa Colossians 3:17, o anuman inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa anuman pong ating gagawin sa buhay natin. Lagi po yan ang ating Panginoon ang siya laging number 1 sa buhay natin. Magpasalamat tayo para sa Kanya. Ano man ang lahat ng mga ginagawa natin, mga plano natin sa buhay, isang guni natin sa Kanya at ipaalam sa Kanya at ipagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So magagawa po ba natin yan? May kagalingan po ba tayo? May kaalaman po ba tayo? May pagpipigil? Ha? May pagtitiis? May kabanalan? May pag-ibig ba sa kapatid natin? Amen. At kung mayroon ka niyan sa buhay mo, kailanman ay hindi ka magiging tamad. Wala nang nag-amen. Nasa sa'yo kanina eh. Hindi ka na magiging tamad. Nag-iisip pa. Baka pag sinabi kong amen, tapos si brother, hindi niya ako makikita dito. So, hindi ka matitison. Amen po ba? At ang katawang yan ay templo ng Panginoon at huwag po natin hayahan na masira to. Amen. Huwag natin sirain, huwag natin abusuhin to. Amen. At iharap po natin ang katawang ito na may mabuti o may kabanalan sa harapan ng ating Diyos. Amen. At upang sa ganon, ang ating pong Diyos ay malugod sa atin. Amen po ba? Sa bawat panalangin natin sa oras na ito, kapag mayroon ka na noon, mga bagay na iyon, gagawa ng way ang ating Panginoon sa oras na ito. Kaya po lahat ito ngayon. Gusto ko pong patay lang po yung ilaw.